Hello Kawatchers! Yes, so today is a Sunday. So Sunday na ngayon, so for this video is pumunta kami sana ng church dahil Sunday ngayon. So after namin magbihis, nalaman namin yung ilog is malaki. Like kagabi kasi merong ulan and then this time is bumaha. And hindi namin, maitawid yung aming service or ang motor. So for this video na lang, dahil hindi matuloy yung pagpunta namin sa simbahan, is i-share ko sa inyo yung motor na nabili namin sa online. Yes, so ito po ay, kami po ay second owner na. So, kahit second owner na kami, pinaganda lang namin yung motor at saka hindi naman siya pinaayos ng bonggang-bongga. Yung mga basic lang na, may mga sira yung pinalitan. So, sa mga bagay na nawawala na part ng motor, kagaya ng salamin, mirror, so hindi ko na siya pinalagyan. Dahil nga, as long as, good condition yung makina niya, good running condition siya, and then, so this time, share ko sa inyo kung anong klaseng motor ang amin nabili through online, and syempre, nag-meet up in the personal. And kami po ay second owner na. So, let's start. So, ito po yung motor na nabili namin online. Actually, bininta po siya ng may-ari dahil, may mga parts na sira na. And then, yung makina niya is okay naman at good running condition naman po siya. And then, so ito po ay tinatawag natin na, nalimutan ko kung anong pangalan dyan. Basta ito, binili ko to, yung ganito, 500 po yung ito, 500. And this one is 150 and labor is 150. So the total is 800. 800 po ito, 800. Plus, nagbili po ako ng asiti para sa kanyang makina. So yung asiti natin is dyan ilalagay. So, nagbili rin ako. Yung motor po is ano po siya, SYM. Yung SYM po niya is Sanyang Taiwan. Ito yun. So, Taiwan. Yeah, so yung motor po namin is ang pangalan niya ay Sugar. As you can see, yung makina niya is may kalumaan pero good running condition po ito. And yung ORCR niya is original but expire. And expire siya and then okay lang. As long as good running condition naman yung motor. So yung ganitong klaseng motor sa amin is hindi masyado nakikita mo dahil nga hindi nila alam kung anong pangalan ng motor na ito dahil nga ang meron sa amin dito is Kawasaki, Badja, Honda, XRM, mga ganyang klaseng motor. And yung mga lights niya, lahat yan umiilaw magabi. Si Sugar ito, napakalakas ng kanyang ilaw every night. And ito pa, so lahat ng kanyang busina okay naman, nag-functional naman lahat. And then yung upuan naman natin is yung husband ko. Actually, yung upuan is binili ko yung happy ng upuan. Dahil pagbili namin is may sira na dito, so pinalitan ko. And ito naman is good running condition naman ito, lahat ito, maandar. Like, nag-ilaw, nag-function, okay, so yan po yung yabi niya. And ito naman yung anak ko is 2 years old. Dito siya pag nakatangke, gusto niya na ma-imagine na siya yung nagda-drive. Dito siya nagkaupo and dyan yung tiil niya. At saka dito naman pwede mo pang malagyan like parang meron kang dala na marami so pwede dyan. And then actually good po ito pang service and affordable na budget and good for 2 to 3 person. Yung upuan niya good for 2 to 3 person and yes, may hawakan ka pa dito pag nasa huli ka. Actually, ako, mailang business na namin itong ginamit from Tuboso, Clatrava, and Escalante. Ang ginawa ko is naka-side view dahil nga wala siyang lagayan ng tiil. As you can see, hindi mo, yung tiil, yung paa mo is hindi walang lagayan nga. And then, ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung tambutso niya. Actually, yung tambutso niya, napakaingay talaga sa daan at bawal sa aming lugar yan or sa cities. So, sa aming lugar, okay naman. Pero pag pumunta kami sa ibang city, so dinakip yan pag ganyan. Dahil super ingay, so gawin namin yan paraan para hindi siya maingay kagaya ng takpan ng mga kahit ano, na mga bagay na matibay. And yung husband ko, ito po ay kanyang in-extend. Para, matangkad yung motor tingnan. At saka yung preno niya hindi maabot ng simento. So, naglagay siya ng ganito. So, ito naman is, dala to ng motor, parts to ng motor, and hindi namin to binili. Tsaka pa ito. So, itong motor talaga, sa ORCR niya is 2017. So, super matagal na yung 2017. Pero hanggang ngayon, nandito pa siya. And masasabi ko naman na good quality yung motor, yung product ng Taiwan.
And yung lights niya talagang nagfa-function po ito, okay? So as you can see, ang dami niyang dumi dahil everyday po ito ay nag-travel. Like kahit saan kami pumunta everyday. So, nag-road test kami kahit yun, second owner na kami, nag-road test pa rin kami para makita namin yung kakayahan ng motor. And so far, okay naman. And yung plate number niya, hindi pa nakalagay, pero meron naman kaming plate number. And, ito yun. So, actually nga, okay lang maging second owner as long as talagang, you know, yung motor mapakinabangan mo ng taas na panahon and be sure na yung makina is good running condition. Yun naman talaga ang importante. If bumili ka ng motor na, or kung ikaw ay nagmay-ari ng second owner na mga sasakyan, okay lang na, you know, sira yung upuan, okay lang yan, mapapalitan din yan. Walang salamin. Actually, yung mirror dito nakalagay pero hindi pa kami nakabili. Okay lang yan kahit walang ganyan as long as yung makina talaga is the best. And yung makina talaga is the most important dahil sisiguraduhin mo talaga hindi siya sira at hindi siya, you know, nabukad or na-open. Hindi siya nasubukang na-i-open ng may-ari nito. Yun na lang, yun ang pinaka-importante, yung makina. Dahil pag good running condition yung makina, kahit luma na yung motor, then kung ikaw yung bumili is talagang mapakinabangan mo. And okay naman yung physical appearance ng motor. Wala namang problema. Konting ayos pa. And super nakakatulong to sa amin pang service. Dahil nga, iba talaga pag meron kang service. Ang bilis ng, you know, ang bilis ng galawan mo. Like, pagpunta mo, gusto mong umuwi agad-agad, meron kang, ang bilis talaga eh. At the same time, nakakasave ka ng pamasahe at hindi sayang yung oras mo, okay? Super na budget mo yung oras mo. And i-share ko lang sa inyo na mas okay naman yung maging second owner po tayo as long as meron tayong nabili. As long as meron tayong nakita sa ating pera na hindi lang basta-bastang nawawala. Okay lang naman maging second owner as long as yung motor or yung bagay na binili mo is talagang magagamit mo din. And make it sure na ito ay good running condition, especially sa makina. And talagang napakalaking maitulong to sa amin. Especially kami po ay mahilig mag-travel, magbiyahe. And problema kung tayo ay maging second owner sa mga bagay na gusto natin, di ba? Okay rin yun. Ang importante, meron tayong naipundar sa ating sarili, di ba? Kasi yung pera is lang yan, mawawala din yan. Okay? Yung pera, mawawala din yan. Pero pag wala na tayong pera, then wala tayong makikita kung nasaan na yung pera natin, kung anong binili sa ating pera. So, ito, this coming Christmas, or this December, so ito yung, you know, ang pera namin na, you know, I hope you inspired, and kayo rin, if may plano kayong, you know, bumili ng personal service na hindi na kailangan yung mahal na presyo o mahal na service. So, pwede naman tayo maging second owner sa mga gamit ng iba as long as ito po ay good running condition at talagang hindi tayo talagang magagamit natin, and then ma-experience natin na satisfied tayo as a customer na, you know, naghahanap ng motor. So actually, super happy and thankful ako dahil nga may sarili na kaming service, and before, sa wala pa tong motor na nabili namin, meron naman talaga kaming service. Palagi kaming nagbibiyahe, kaso lang sa mother ko yun, at saka pinahiram sa amin. And hanggang ngayon, at the same time, yun pa rin ang gagamitin namin. Pero, dahil nandito na nga to, is good running condition naman, so ito na yung pang-travel namin. Kung meron tayong plano in the future na, you know, aside sa from bahay, na magkaroon tayo ng bahay, at kung meron naman, then sikapin natin na magkaroon tayo ng service sa ating pang-araw-araw na, you know, lakad. Hindi naman masyadong mahal, pero as long as good quality, and talagang magagamit mo, and good condition. So, yun na lang. Alagaan lang natin sila para sila ay, you know, tumagal sa atin.